Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 19, 2025. Nais ko pong simulan ang ating topic live stream sa puntong ito. Basahin po natin yung nakita ko pong balita kanina lamang, pero ito po ay pinost ng Pilipinas Today Facebook page kahapon. Nakalagay po dito ang isang nakakalungkot na sitwasyon. Lalaking nagnakaw ng 189 pesos corn beef, arestado. Arestado ang isang lalaki matapos magnakaw ng isang lata ng corn beef sa isang supermarket sa Malate, Maynila noong Miyerkules, September 17 at umano'y isiniksik ito sa kanyang underwear. Hindi po natin alam ang konteksto ng balita, ang kabuuan po ng konteksto, pero ipagpalagay po natin dalawa ang sitwasyon dito. Mga oportunista, talagang mga magnanakaw na mga shoplifter. Galit na galit tayo dyan. Kasi sila po'y nanlalamang sa ating kapwa. Pero yung mga paninda ng pangkaraniwang negosyante, nanakawin mo tapos ibebenta mo sa iba. Yan po ang trabaho ng mga shoplifter. Sa isang bahagi, ito yung nakakalungkot dito. Paano na lamang kung yung tao nagugutom? Paano na lamang kung yung kanyang pamilya ay wala palang pang-ulam? Ang dami na pong ganitong pagkakataon na nangyari sa nakalipas na panahon. Pero ang masakit kasi na katotohanan mga tol, ang batas ay batas. Sabi nga po, Duralex sed lex, the law is harsh but it is the law. Tapos ngayon makakabalita tayo ng napakaraming mga balasubas kung tawagin po ng ating Pangulo, politiko, pribadong kontratista, taong gobyerno sa ehekutibo, na bilyon-bilyon na po ang pinag-uusapan, if na trilyon. Hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Diba? Talaga nga naman, magagalit po tayo. Pero gusto ko lamang pong i-share yung aking maikling saloobin tungkol po dito. Basahin ko na lamang para mas mabilis po tayo. Ang batas walang kinikilingan. Ang problema sa atin, ang nagpapatupad at nag-i-interpret ng batas. Kung nagagawa na maaresto, makasuhan at mapakulong ang tulad nito na ang ninanakaw na halaga o ninakaw na halaga ay wala pa sa 200 piso, mas lalo dapat mailagay sa hustisya ang mga balasubas ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hanggat hindi nangyayari yan, mananatili ang pagdududa ng taong bayan sa hustisya. At ito po ang topic natin ngayon. Kahapon, sa Blue Ribbon Committee, I am not saying na guilty si Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ang sa atin lamang, katulad po ng nabasa ko sa post ni Professor Antonio Contreras at sa marami pang iba, siguro mas maniniwala ang tao kung ang nag-iimbestiga ay hindi po sila. Oo, nandun po tayo, mandato po nila yan bilang senador. Ang masakit lang na katotohanan dyan, isa kayo sa inaakusahan. Kahit sabihin po ninyo sa harapan ng publiko, katulad ni Joel Villanueva, gumamit pa ng salita ng Diyos, ginamit pa ang kanyang relihiyon na kinabibilangan, higit sa lahat, malinis daw ang kanyang pangalan, may mga anak, may asawa, milyon-milyon daw po ang nagtitiwala sa kanya. Kung kayo po ang magsasabi niyan, baka wala pong maniwala sa inyo. Dito nga po sa programa ko, pag kayo po ang pinag-uusapan, wala akong makitang positibong komento. Ganito rin naman dito kay Senator Jinggoy Estrada. Nang tanungin niya si Bryce Hernandez kahapon, nakita mo ba? Ang sagot ni Bryce, hindi po. That's all, Chairman. Ano ba yung gamit nila doon? No? Yun, parang sinasabi niya na wala siyang kasalanan. Ang problema po, Senators Joel and Jinggoy, kahit anong gawin po ninyo, mukhang mahihirapan po kayong kumbinsihin ang taong bayan. Kaya better to inhibit sana. Yan ay suggestion ng napakaraming mga Pilipino. Kasi mas maganda siguro kung yung mga paliwanag na ginawa ni Joel Villanueva, katulad ng pagpapakita kung gaano kadali pekein ang sinasabing Viber thread. Halimbawa, ang gumawa nun ay ibang senador, baka mas paniwalaan pa ikaw ang gumawa. Alam naman na nililinis mo ang pangalan mo. Si Senator Jinggoy, kine-cross-examine niya si Bryce Hernandez. Sabi niya pa, napakasinungaling talaga. Ikaw ang nagsasabi, ikaw ang inaakusahan. Sinong maniniwala? Ngayon, pakinggan po natin ang balita. Balikan po natin ang mga pangyayari kahapon tungkol po sa naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nakadetine ngayon sa Senado ang tatlong dating engineer ng DPWH Bulacan na dawit sa isyu ng Anoya Umdo.
sa mga flood control projects. Yan po sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. At sa pagdinig ng Senate Group, idagdag lamang po natin kasi parang hindi binanggit. Kasama po sa nakulong kahapon, ito pong napakasinungaling. Talagang totoo ang kasabihan na pinakalat ni Mayor Vico Soto. Dati kasi ang magnanakaw kapatid ng ano ba yon? Ng sinungaling. Pero nabago nung si Mayor Vico ang nagsalita sa House of Representatives eh. Ang magnanakaw asawa ng sinungaling. Kasi ayon sa napakaraming netizen, ang galing daw magnakaw nitong si Sara Diskaya. Samantala, ito pong si Curly, napakagaling magsinungaling. O kaya nabuo yung kasabihan ayon kay Mayor Vico na ang magnanakaw asawa ng sinungaling. Nakakulong po si Curly Diskaya dahil po sa pagsisinungaling. Bakit po? Biruin nyo, tinanong siya ng senador kung nasaan ang kanyang asawa, si Sara Diskaya. Ano ang naging dahilan nitong si Curly Diskaya? Meron daw heart condition, no? Tapos nung binasa po ng mga senador yung dahilan ni Sara Diskaya, iba po yung lumabas. Ang opisyal na paliwanag ayon sa letter na sinend ni Sara Diskaya kung bakit hindi po siya nakadalo sa pagdinig kahapon ay dahil may mga prior commitment na hindi po pwedeng ipagpaliban. Kulong tuloy siya. Ang nangyari doon, na-cite in contempt siya ni Senator Rapi Tulfo, seconded by other senator, and yun na. Nung nag-motion ito pong si Senator Erwin Tulfo naman, yung penalty na to be detained, ito pong mga binanggit sa balita at ito pong si Curly Diskaya. Magkakasama po sila ngayon doon. Mga pare-parehas na sinungaling. Si Bryce Hernandez, hindi po yan saint. Bagamat yan ay sabi niya all out na siya, tingin ko may reservation pa rin sa kanyang mga sinasabi. Nagsisinungaling pa rin siya somehow. Pero ang pinakasaksakan talaga ng kasinungalingan kahapon ay si Engineer Henry Alcantara. Deny pa ng deny tungkol po dun sa photograph eh. Pero na-preempt ko na yung balita. Pakinggan na muna natin tong balita. Ribbon Committee, kinompronta si Hernandez ng dalawang senador na inakusahan niyang tumanggap ng kickback. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera Ito kay... yung pinupunto natin, di ba? Maganda sana kung ang nagtatanong ibang senador, no? Much better siguro kung ang naging standing diyan ni Senador Jinggoy Estrada ay mag-focus siya, particular doon kay Sally Santos, no? Kasi si Senador Panfilo Lacson, na mamaya re-reactionan po natin yung kanyang naging interpellation. Siya daw po ay nako-confuse. Pero I do not know kung na-miss ko lamang yung impormasyon. Ang isa kasi sa malaking katanungan sa akin na gusto kong itanong pero hindi nangyari na maitanong ng mga senador o baka na-miss ko lang yung impormasyon ay saan ang galing? Paano nagkaroon ng daang-daang milyon itong si Sally na dinideliver kay Bryce Hernandez? Kasi ang confusion ni Senator Lacson, bakit daw baligtad? Ang district engineering or district engineer ang nagbabayad sa kontraktor. Dapat kontraktor daw nagbabayad sa hindi, baligtad. Pati tuloy ako na-confuse na, no? Pero ang pinakamaliwanag na patakaran, sinagot po nung bisita kahapon, ang treasury pinapadaan sa district engineering office ang bayad bago ang DE ang magbabayad sa kontraktor. Ngayon nagkabaligtad. Si Sally ang nagdadala ng pera sa district office, no? 'Yon ang gusto kong maliwanagan. Mamaya pupuntahan natin 'yan kapag nandun na tayo sa mga katanungan ni Senator Panfilo Lacson. Balik tayo dito sa mga pagpapaliwanag, pagtatanong, pagpapaliwanag na ginawa ni Senator Jinggoy Estrada nung kinumpronta niya ito pong si Bryce Hernandez. DE Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa'yo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganun, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa House ngayon, wala ka specific na sinabi. Kinumpronta ni Senador Jinggoy Estrada si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez kaugnay ng alegasyon nitong tumanggap ang Senado. Ako naniniwala ako kay Bryce Hernandez sa totoo lang. Pero sana i-all out niya na. Lahat-lahat na. O baka naglalaps na yung memory niya. Katulad po sa mga dumadating na pera. Naunawaan ko kasi sugarol si Bryce Hernandez. Ako,
'Di ba naikwento ko sa inyo, naggrabe yung pagkakalulong ko sa sabong. Ang daming mga dumadating na pera sa akin, nawawala, dumadating, hindi ko na matandaan talaga. Hindi ko maa-account 'yon, no? Nagkaroon ako ng 400,000, kailan 'yon, hindi ko na matandaan. Natalo, nagkaroon ako 300, natalo, hindi ko na matandaan 'yon. Pero lahat 'yon pinaghirapan ko. Naglo-loan ako, inuuna ko pang sabong kaysa sa pamilya ko. Kaya ngayon bumabawi ako Salamat sa Diyos. Pero makabalik tayo dito po sa pinag-uusapan po natin. Doon sa parte na yun, naunawaan ko si Bryce Hernandez. Hindi niya talaga ma-account yan, mga tol. Pag sugaro lang isang tao sa dami ng pumapasok, lumalabas na pera sa'yo, mahirap tandaan. Maliban na lamang kung nagsinungaling siya. Kung talagang tama si Senador Lacson na nilolonder niya yung pera. No? Tuloy po tayo dito. Ng kickback mula sa flood control projects. Sabi ni Hernandez sa Kamara, isang staff daw ni Estrada na nagngangalang Beng Ramos ang nagdala ng obligasyon o lagay mula sa WJ Construction matapos makakuha ng proyekto sa Bulacan. Itinanggi Etong bisita na kontraktor, si Mina, hindi rin ako naniniwala sa testimonya nito Magaling lang magsalita ito. Kasi mahirap pabulaanan yung ebidensya. Nung kinumpronta na nga siya ni Senator Erwin Tulfo, diba, hindi niya na rin maitanggi. Sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, itong tinuturo ko na mouse, yan po si Mina. Sabi ni Senator Erwin Tulfo na gamit ang kanyang opisina para maka-access itong si Mina doon sa Broome. Opisina yata ito ng Blue Ribbon Committee at nandoon yung Beng Ramos. Unfortunately, hindi matanong yung Beng Ramos kasi meron pong stage 4 cancer. ni Estrada na may staff siyang Beng Ramos. Paano niya malalaman na staff ko si Beng Ramos? How will he know? Hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po, nagkaroon po kami ng connect ni Beng Ramos tsaka si Ma'am Mr. Mina. Bryce, masyado ka na nagsisinungaling. Ang pakilala kay po. Diba? Masyado ka nang nagsisinungaling. Pero ang hirap paniwalaan, Oo, sabihin natin nagsisinungaling si Bryce, ipagpalagay natin nagsisinungaling siya sa mga kasagutan niya. Tapos ang nagsasabi si Senator Jinggoy Estrada. Ang hirap paniwalaan, diba? Kayo, tanungin ko kayo mga tol, live po ito. Mamaya replay mapapanood ninyo. Naniniwala ba kayo kay Senator Jinggoy Estrada? Paki-comment nyo na lang. Kay Ma'am Mina or Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy, pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Hindi po, ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy, hindi po yung specifically noong 2022. Ang tinutukoy na boss ni Hernandez ay si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer. Ito ang sobrang sinungaling sa lahat. Siguro kung merong hari ng kasinungalingan sa loob po ng Blue Ribbon Committee na yan, walang iba kung hindi itong si Henry Alcantara. Henry Alcantara, pero itinanggi rin niyang nakatanggap siya ng pera para ibigay sa politiko. Respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako. Alam na po ng publiko yan. Senator Jinggoy Estrada. Ay, sorry. Hindi pala Kasi marami pong nagsasabi. Patunayan mo na wala kang kasalanan. Mali po yun actually. No? Pero, again, hindi dapat nanggagaling sa'yo, Senator Jinggoy Estrada Oo, si Bryce Hernandez talaga ang dapat magpatunay kung may kasalanan ka o wala. Kasi ikaw yung inaakusahan Ang masasabi ko na lamang talaga rito sa mga pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada, siguro tigil mo na, Senator Jinggoy Estrada. Kasi walang naniniwala sa'yo. Ang dami nag-comment Hindi naniniwala sa'yo ang mga manonood in particular dito po sa channel natin at page. Kaya useless po yan. For delikadesa, ika nga. Hayaan mong gumulong ang investigasyon. Kung gusto mo pa rin mag-participate dyan sa Blue Ribbon Committee, set aside mo Eto, para sa inyong dalawa ni Joel Villanueva ito. Si Bryce Hernandez. Kasi siya yung nag-aakusa sa inyo No? Tapos kayo yung kukumpronta, iimbestiga. Ang hirap paniwalaan nun. Ng taong bayan. Hindi inimbita sa pagdinig si Ramos for humanitarian reasons dahil may stage 4 cancer siya.
Dumalo naman sa pagdinig si Mina Jose ng WJ Construction. Paglilinaw niya, siya ang ka-message ni Hernandez at hindi si Ramos. Kaibigan daw niya si Ramos na nag-refer daw sa kanya kay Hernandez para sa isang joint venture na hindi natuloy. Sa ipinakitang text message ni Hernandez, may i-deliver umano si Jose. Sa message mo nung December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. At ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. This is my opinion, hindi ako naniniwala sa kanya. Thus, I strongly deny his accusations. Pero giit ni Hernandez, nagbigay ng obligasyon si Jose. Ano yung obligation na yon? Pera? Pera. Kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance para yung sa parang proponent? bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about. Nitong August 19, nakuna ng CCTV si Jose na dumating sa Senado para magtungo sa opisina ni Senador Erwin Tulfo. Pero bago niyan, ay dumaan muna siya sa opisina ng Blue Ribbon Committee kung saan staff si Ramos. Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ para nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa broom kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. Sabi ni Jose, hindi siya pumunta sa Senado para magbigay ng pera. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Ito si Senador Marcoleta, napaka-insensitive din no? Hindi ko kinakampihan si Senator Jinggoy Estrada. Ang hilig niyang magbiro. Pero numero unong pikon, di ba galit na galit ito kay Attorney Enzo Recto. Pinatawag nila sa House of Representatives. Kasi nagpahayag ng opinion si Attorney Enzo at gusto niya na mag-apologize ito. Hindi ginawa ni Attorney Enzo. Opinion niya yun Saka abogado yun. Alam niya ang kanyang sinasabi. Tapos siya ang hilig magbiro sa kapwa niya. Napaka-critical kasi nito mga tol para kay Senator Jinggoy Estrada. 'Di ba nung una niyang sinabi safe ka na. Ano ang naging impact noon sa publiko? Hindi maganda. Tapos inulit na naman dito. Talagang mapipikon sa iyo si Senator Estrada niyan. Tapos ngayon sasabihin mo rito, huwag kang magagalit. Continue. Did you ever... Magagalit ka agad biruin mo kasi ng... hirap na nga sa magpapaliwanag si Jinggoy no? Nakalimutan ko palang banggat Total, nandiyan si Erwin Tulfo sa si Rapi Tulfo. Nagtataka talaga ako. Bakit wala man lang naging curious sa magkapatid na Tulfo doon sa post ng kanilang kuya? Kasi public clamor ngayon yun mga tol Sana napansin din yun ni Senador Ping Lacson 'Di ba? Pasabog ni Montulfo. Kahit chismis lang 'yon, dapat in-address 'yon dahil ang napagbibintangan doon, whether they like it or not, senador, not congressman. Ang linaw po ng chismis ni Ramon Tulfo Ayon sa kanya, may mambabatas na nag-alok ng proteksyon sa Blue Ribbon Committee para sa mag-asawang Diskaya kapalit ng 1 bilyong piso. At sa negosasyon na nangyari, bumaba ito sa 120 million pesos. May follow-up post diyan si Ramon Tulfo. Nagtatanong siya kung naibalik na yung 120 million pesos. At pinagdiinan niya na hindi ito si Senador Rodante Marcoleta. Pero ngayon, floating ang information na yan sa isipan ng taong bayan. Sino? Kung chismis, dapat na-address. Tinanong dapat iyon kay Curly Diskaya kahapon. Ang tagal kong inaantay yun, walang nagtanong. Yun pa nga yung title natin sa thumbnail di ba? May patanong. Mag-asawang Diskaya, aamin na? O yun ang tinutukoy ko doon. Pero wala man lang nagtanong sa mga senador. Sana nabigyan ng kasagutan yun Chismis o hindi,
dapat may nakapagtanong kahapon sa Blue Ribbon Committee pero walang nagtanong. That is very unfortunate. Sana nagkusa ang magkapatid na Tulfo either Erwin or Rapi. Kuya nila yung nagpasabog ng chismis Si Alcantara handing money over me, to me, I don't think so. Pero ba, may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. O, diba? Parang gustong mangyari ni Jinggoy, paniwalaan na ng taong bayan. Sagutin mo lang, yes or no. May nakita ka ba? Wala po. O, ano ang sagot niya sa huli? Tapos na. Parang linis na ang pangalan niya, pero nagkakamali ka, Senator Jinggoy. No, hindi mo malilinis ang pangalan mo kung ikaw mismo ang magtatanong diyan. Tuloy tayo sa pakikinig po sa balita. Okay, that's all, Mr. Chair. Sabi naman ni Hernandez, hindi niya alam kung sino ang proponent o mambabatas na nagpasok ng flood control projects. Ang boss daw niya dati na si Alcantara ang nakakaalam dito. Respectful din na, Your Honor. Hindi ko nga po kilala itong yung pangalan Mina. Maniniwala ka pa ba dyan? Napakasinungaling na tao niya ni Henry Alcantara. At yung Beng Ramos po, alam ko po, nagtatanong nga po ako, sila po magkakilala. Nagpakita ng bagong text messages si Hernandez mula December 10, 2022 na magpapatunay umanong nagdala ng pera sa opisina nila ang WJ Construction. Meron po akong follow-up na text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po dun sa administrative officer namin noong time na yun. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon. Base sa screenshots, sinabi ng Chief of Staff umano ni Alcantara na nakuha na sa administrative officers nila yung pinadala nila Beng Ramos. Nag-text ito ulit matapos ang ilang araw. Kung ipasasabay na raw ba yung kay Beng Ramos? Sabi raw niya, sige, ipasabay na. Anong context yan? Yung pera po na dinala nila Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko ng specific anong project to. 2022. Pinutol muna ni Senador Ping Lacson ang usaping ito habang wala raw kompletong detalye si Hernandez. Isa pa sa idinawit ni Hernandez na tumanggap umano ng kickback si Senador Joel Villanueva na nanindigang wala siyang kinalaman dito. Binalikan ni Villanueva ang umunay litra. Eto, isa din to, di ba? Kahit anong gawin mo ang pagpapaliwanag dyan, Senator Joel Villanueva, mahihirapan kang kumbinsihin ng tao Kasi ikaw mismo yung tinuturo, tapos ikaw yung mag-iimbestiga. May ibang pagkakataon kung tutuusin hindi itong Blue Ribbon Committee. Much better siguro magpa-press conference ka. Pakinggan ka ng tao kung maniniwala sa'yo. Pero yung ikaw mismo mag-iimbestiga, ikaw ang inaakusahan, ay mahirap po yun. Trato ng disappearing messages na umunay usapan ng senador at ni Alcantara noong October 2023. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo. Grabe yung halaga dito, mga tol. Ayon dito sa akusasyon, 1.5 billion pesos. Ang lupit. Ang hinihingi daw na pondo nitong si Senator Joel Villanueva. Yan naman ay mariin niyang pinabulaanan. Pero kung logic ang pag-uusapan natin ngayon, parang totoo yung 600 million pesos Kasi sinasabi sa impormasyon na binigay nila, hindi kayang ibigay ng DPWH ang halagang 1.5 billion pesos. Ang kaya lang hanggang 600 million pesos. At ito'y hinati-hati. Nung una, akala natin wala kasi in the morning, may pahayag si Senator Panfilo Lacson na wala silang nakitang 600 million pesos. Pero, wow, mali pala. Kasi yung 600 million pesos pala, nasa unprogrammed funds. Ibig sabihin, existing. Gawa-gawa lang ba yun? Nina Bryce Hernandez at JP Mendoza? I don't think so. Kailangan lang talagang mapatunayan yung link nito dito kay Senator Joel Villanueva. At mariin naman itong itinatanggi ni Senator Villanueva. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit dun sa parang na pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat ng po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman po. I'm sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na picture lang yung... There's nothing there daw, Paliwanag more. Ito kung tayo'y masagap ng panonood ng dalawang senador na ito, paminsan-minsan kasi nakakarating yung feed natin sa kanila. We are suggesting, hindi lang naman ako, na yung mga paliwanag po ninyo
gawin nyo na lamang po sa press conference. Yung separate activity, not sa Blue Ribbon Committee. Kasi lumalabas po na nagagamit pa yung committee para pagserban yung inyong interes. Kayo yung nadadamay. Dapat malinis ang inyong pangalan. Ayun, sa ibang pagkakataon. O kaya kung may mga ganyan dapat klaruhin, manggaling sa ibang senador, mas kapanipaniwala pa. Siguro kung yung ipapaliwanag niya rito sa susunod na mga balita, katulad ng paggawa ng Viber thread, si Senador Lacson ang nagpakita sa atin, baka convincing yon. Pinicture mo, there's nothing there that states that, is this a new allegation that you're talking about? Was there a time na I asked or I nominated a flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Singit ko lang ito, no? Balik tayo kay Speaker Martin Romualdez, maisingit ko lang. May delikadesa yung tao. Pinagbibintangan siya. Siya ang itinuturo na nasa likod daw kasabuat si Saldico. Pero syempre, ang House of Representatives, suportado siya. Majority ng mga kongresista hindi naniniwala. Partikular si Congressman Puno. Ang bato ni Congressman Puno, ang nasa likod ng budget insertion, si dating Senate President, Senador Chis Escudero at si Congressman Saldico. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, wala siyang kasalanan at papailalim siya sa investigasyon. Yun ang nararapat. Imbestigahan itong si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi ng mga kongresista, hindi ng mga senador, kung hindi ng Independent Commission for Infrastructures. At dahil may delikadesa, inutos ni Speaker Martin Romualdez bago siya bumaba na itigil na ang Impracon hearing. Yung pinamumunuan nitong si Congressman Ridon. Pinapatigil na yan. Pero siyempre nagkaroon ng pagbabago sa leadership. Kaya ang tanong, ipagpapatuloy ba yan sa ilalim ng speakership ni Faustino D? Sana wag na. Meron ng ICI . At ako, kung tatanungin ninyo ako, sana itigil na rin ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon tungkol dito. Hayaan na lamang na yung ICI ang mag-focus, ang lahat ng mga nakalap nilang impormasyon ay i-forward na sa ICI katulad ng gagawin di umano ng House of Representatives. Mas marami pang mga bagay na pwede pa nilang pagpukusan para hindi na nagdo-double yung effort. Total, nagkakaisa naman ng House at Senate na dapat may independent commission at ito na nga naitatag na. Yun naman ay suggestion ko lamang. Kawalan nga yan sa akin kung tutuusin. Kasi habang may hearing ang Blue Ribbon Committee, maraming manonood kay Top 1, di ba? Magkikita-kita tayo dito. Pero I suggest, sana ibigay na lamang sa Independent Commission for Infrastructures ang lahat ng mga pag-iimbestiga. Para wala na pong pag-aalinlangan. Sa House, imbestigahan ang dating Speaker at lahat ng mga kongresista at dito sa Senado, imbestigahan ang dating Senate President at lahat ng mga senador. Kasi ang pinagbubuntunan talaga ngayon ng galit ng taong bayan, yung insertion sa budget. At hindi yon magagawa kung wala pong sabuatan, lalong-lalo na kung wala ang proponent. At sino ba ang proponent? Mambabatas, di ba? Ipinakita din ni Villanueva kung gaano raw kadali mapeke ang mga abunay usapan sa cellphone. Bryce and JB, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. Mga anak din ako. Hindi po namin alam na pwede palang gawin yan, Your Honor. Bit-bit din ni Villanueva ang kopya ng General Appropriations Act at sinabing wala raw naman doon ang sinasabi umanong proyekto niya. Pero ayon kay Hernandez, wala sa GAA ang ilang flood. Paya! May dala-dala pa na GAA unprogram pala yung funds. Ibig sabihin, hindi mo talaga makikita yun sa GAA. Control projects dahil nasa unprogrammed na bahagi ito ng national budget. Yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, dun po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed. Nagiging pork barrel to ng DBM .
Sa totoo lang, dahil isasabit sa inyo, tapos kayo rin nagde-determine kung anong papasok o anong hindi. Si Senator Erwin Tulfo naglabas ng litrato na Dito na hindi nakatanggi si Henry Alcantara. Ang kapal ng mukha eh. Biruin mo, sino ba naman tao mga tol na hindi mo alam na ikaw yung nasa litrato? Nandoon yung relo mo, nandoon yung kalahati ng katawan mo, nakikita yung itsura ng kalahati ng damit mo, pambabang kasuotan mo, hugis ng tiyan mo. Meron pang sabi-sabi na posibleng ako, posibleng hindi. Ang kapal ng pagmumukha sa sobrang kasinungalingan, di ba? Pinakita sa kanya, provided ito ni Bryce Hernandez, pinakita nitong si Senator Erwin Tulfo. Senator Erwin Tulfo, bakit niyo ako binlock sa page? Nagtataka talaga ako mga tol, no? Ako naman, okay lang yun, pero nagtataka lang talaga ako. Siya ba talaga nang block sa akin o stop niya? Baka may DDS stop ito si Senator Erwin Tulfo eh. Kasi nanood sa akin once to si Senator Erwin Tulfo eh. Nung binabanatan ko yung kapatid niya, si Senator Rapi Tulfo, hindi pa siya Senador, DSWD Secretary pa lamang. Nanood yan once. Sabi niya nga sa akin, usap tayo. Doon mag-send ako ng private message. Tapos nag-send ako ng private message sa kanya, hindi na nasin. Kaya nagtataka ko ngayon na I realize na na-block ako, tapos hindi nasin yung message ko. Baka yung stop ang may kagagawa nito. Anyway, sooner or later, makakapunta ako ng Senado at I hope ma-meet ko ng personal itong si Senator Erwin Tulfo at matanong ko. Balik po tayo dito. Nagpapakitang naroon si Alcantara sa pagbibilang ng cash sa isang kwarto at inilagay sa mga kahon. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan, na nagpaparte ina-impake na yung limpak-limpak ng salapi, nilalagay sa paper bag, ito, that's you, right? Or kakambal mo? Yes, Sir Honor, ako po. Ikaw ang nag-supervise diba? kung paano i-impake, kanino ibibigay. Definitely, mga naka-karton na yan. So, alam mo. Yes, Sir Honor. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, ang mga cash ay isinugal ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys sa casino bilang paraan ng money laundering. Sa pagtingin sa isang litrato, isang dating kongresista ang idinawit ni Hernandez. Hindi, sabihin mo na lang, para kanino itong ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na mali pagkakatanda ko. Mitch Kahayon Uy. Mitch Kahayon Uy. Itinanggi niya na po ito mga tol. No? Siya po ay dating kongresista. Ito po siya. Si Congresswoman Mitch Kahayon Uy. Siya po yung tinuturo ni Bryce Hernandez na nabigyan din daw po ng komisyon. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Ang sabi po dyan ni Boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun. Dating kongresista si Mitch Kahayon Uy na kinukuha pa namin ang panig. Sa pagdinig, iginit ni Alcantara na project engineer at implementing section chief ang nakakaalam at unang pumipirma sa proyekto. Sa amin po kasi, pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, pinipirmahan ko na po ito. Pero git ni Hernandez, magkakasabwat sila sa modo sina Alcantara, Engineer JP Mendoza at Engineer Paul Duya. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto? Isa sa mga arkitekto na modus? Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry. Saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. O yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Grabe, no? Pinaghahati-hatian nila ang pera ng taong bayan. Ipagpalagay ninyo, ang kinita is 40 million. Di kung 20%, magkano yon? 10 million. More or less, Kulang-kulang 10 million. Tapos, nasa more or less 5 million yung napupunta dito sa iba pang mga engineers. Ganong kagarapal ang mga tao na ito. Sabi ni Hernandez, naisip nilang gumawa ng ghost projects pero hindi raw niya alam kung sino ang proponent o mambabatas na nagpapasok ng proyekto sa budget. Bakit nyo naisip yung ghost? Ano rason? Tumaas? Naniniwala ako doon na hindi niya talaga alam yun. Kasi ang kausapin, si Alcantara. Bagamat tinatanggi ni Alcantara yan, pero ako naniniwala ako, opinion ko po ito, na ang kausapin dyan talaga si Engineer Alcantara. Wala yung pinagkaiba sa ibang sitwasyon eh. May boss ka,
tapos ikaw yung pinagkakatiwalaan. 'Di ba? Mag-uusap yung nasa taas, tapos papupuntahin ka na lang, utusan ka, o ganito gawin mo, ha. Susunod ka lang. Imposibleng hindi mo alam yan bilang boss. Lalong-lalo na ikaw yung pumipirma sa mga dokumento. Huling pipirma. Ang tanga mo naman. Kung pipirma ka, tapos ang usapin, pera na nagkakahalaga po ng daan-daang milyon. Hindi mo man lang bubusisiin. Ipagkakatiwala mo lang dahil may mga pirma na. Yung mga bataan mo, yung mga subordinates mo. As ba para o tumaas ang cost, bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? And isa na rin pong sagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tara nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni boss, wala. Maganda sana yung tanong ni Senator JB, pero sana hindi niya sinuggest yung answer eh. Hinayaan niya mag-free flow yung answer nitong si Hernandez. Kasi parang na-limit na lang dun eh. Parang tara na lang ang pinag-usapan eh. Mas maganda kung nag-narrative si Bryce Hernandez, ang dahilan po kasi kaya kami nag-ghost project kasi ganito, ganyan. Diba? Baka maikwento niya pa. Ito yung mga pinaghahatian mula sa mga politiko, sa mga taong gobyerno hanggang sa pribadong kontraktor. Hindi ganun ang nangyari. Nasuggest kasi ni Senator JB yung tara na focus tuloy doon. Ako kung direktang pakikipag-usap sa proponent. Sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po namin tatanong sa kanya, puro po ang turo. Ito dapat ang maimbestigahan ng todo. Hindi aamin ito, mga tol. Sa tingin ko sa tao na ito, hindi ito ordinaryong sinungaling. No? Kung may pathological liar, baka may mas higit pang katawagan doon. Baka mas nahigitan niya pa yung pathological liar, ano? Kasi grabe talaga eh. Pagka nahuhuli na lang, saka siya aamin eh. Pero hanggat kahit alam na nagsisinungaling siya, hindi siya aamin. Roy, sa akin, maliwanag mo naman po rito na sinasabi ng mga contractor, sila po ang kausap niya. Nanindigan naman si Alcantara na wala silang alam sa budget insertions. Nagsumite lang daw kasi sila ng wishlist sa regional office ng DPWH. Pero hindi ito umubra sa mga senador, kaya kinontep siya. Mga tol, ang pinag-uusapan pa lang dito, Bulacan pa lang ha. Meron pang Mindoro, meron pa sa Davao, meron sa Visayas, Mindanao in general, Luzon, buong Pilipinas. Pero eto, Bulacan pa lamang ito, grabe na ang nalalaman po natin na impormasyon. Ito naman ang advantage, by the way, ng Blue Ribbon Committee kasi na-update po ang public. Unlike sa ICI, hindi naman nila ipapublish kung ano yung particulars ng investigation nila. Maaaring mag-update sila pero limitado ang impormasyon kasi syempre hindi lahat ng impormasyon sasabihin nila sa public dahil pagdating sa korte baka maging banta pa yon para maipanalo nila yung kaso no? Ito naman yung uulitin ko, advantage ng hearing na isinasagawa po ng Impracon saka ito pong Blue Ribbon Committee. Parap din sa pagdinig si Sally Santos na may-ari ng Sims Construction Trading. Eto, di rin ako naniniwala rito 100% kay Sally Santos. Mamaya, pagkatapos ng balita na ito, puntahan natin yung interpellation itong si Senador Lacson. Na humingi ng proteksyon sa Senado dahil nangangamba raw siya sa kaligtasan niya. Ayon kay Santos, pinahiram niya ang lisensya niya dahil hindi niya akalaing gagamitin ito sa anomalya ng mga taga-DPWH mismo. Ay, hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce. Hindi naman kami pinanganak kahapon, Sally Santos Lisensya mo, ipapagamit mo sa iba. Sa pagpapahiram mo pa lamang ng lisensya, bawal na Irregular na yun Anong ine-expect mo gagamitin sa tama yung lisensya mo? Saka the moment na nagpahiram ka, nakikinabang ka. Kaya alam mo yung sitwasyon, tapos para kang hugas kamay dito. JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po itauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, kapilitan na po nilang Sapilit. Sino maniniwala? Kung napaniwala mo si Senator Lacson, di ako maniniwala sa'yo, Mrs. Santos. No? Kasi naniwala sa kanya si Senator Lacson, di ako naniniwala. Sapilitan. Meron bang sapilitan na may kapalit? Basta may kapalit, walang sapilitan. Ngayon, puntahan po natin yung pagtatanong nito pong si Senador Lacson. Ipa-plus ko uli yung katakot-takot na pera kasi confused ako Di ba? Grabe Napanood ko doon sa isang balita. Yung expert ng TV5 yung nagsasalita.
inestimate niya yan, 100 milyon ang pinag-uusapan. No? Ang isang piraso ng 1,000 piso ay 1 gramo ang bigat. Kaya basically, ang 1 milyong piso ay bumibigat ng more or less 1 kilogram. Kung ang 1 bilyon, di 1 tonelada. No? Tapos, itong si Sally Santos, sa pagtatanong na ito dito nitong si Senador Lacson, nagdala ng 400 million plus. One time yun sa district office ni na Alcantara. Gaano kabigat yun? Almost kalahating tonelada. Kaya bang bitbitin yun ni Sally Santos lamang? May mga kasama siya. Wala man lang nag-press ng tanong, sino ang mga kasama na nag-deliver? Dapat tinanong din yun dito kay Sally Santos. Dapat kayo ang nagbabayad sa contractor pag na-download sa inyo yung pera from the central office or DBM. Hindi iba directly kumukuha ng pera from the DBM or from the central office. Yes, Yusek Toledo, please. Yeah, Mr. Chair. So, DEO level, District Engineering Office. Yes, the release Sensya na mga tol, ang kati ng ilong ko. Inaatake na naman ako ng rhinitis yata ito. of funds po, may level po yan. So, we call it the Operating or Implementing Unit. So, as far as Public Works is concerned, yes, we release directly the funds to the District Engineering Office. Yan ang polisiya. From Treasury, i-release directly sa district office yung pondo. Halimbawa, ang proyekto ay nagkakahalaga ng 99 million pesos, i-release sa district office. Ibig sabihin, ang district office ang magbabayad sa kontraktor. Pero baliktad ang nangyari. Si Mrs. Sally Santos ang nagdi-deliver. Kung siya ang kontraktor, dapat siya ang binabayaran. Pero nagtataka ako kay Senator Lacson at iba pang mga senador, bakit hindi nila pinres ang mga katanungan? Saan ang galing ang dinadala mong 400? Kung ang sinasabi ngayon ng Treasury ay direkta nilang ibinibigay sa District Engineering Office. Alarm yung cellphone ni Mrs. Okay, dito, confused ako. Di ba dapat yung pag nag-download kayo ng pera through the Treasury, of course, no? Dapat yung District Engineering Office ang nagbabayad sa contractor. In this case, parang yung contractor... Natawa ako dito kay Nancy Dizon. No? Yung mga argumento ninyo, pagka nagpuna ng kaunti sa Pangulo natin, palitan mo si Pangulo, ikaw na magpresidente. Ngayon naman nagsasuggest tayo ng katanungan, palitan mo si Lacson. Anong uri ng mga utak yung pag-iisip ninyo? Nagbabayad sa District Engineering Office, ba't nandiyan sa poder ninyo yung cash katakot-takot? At saka bakit cash? Di ba either fund transfer or cheque? Bakit cash yung dinadala sa tambayan? Bakit cash yung dinadala sa office mo? Now, yan, ang isang malaking katanungan dyan. Dapat pinasagot yan kay Sally din, hindi lang kay Bryce Hernandez, hindi lang kay Alcantara. Mrs. Sally Santos, bakit cash ang dinadala ninyo? Saan ang galing yung cash na yan? Another point, when was the last time that Sins or Miss Sally Santos delivered and how much to you? Be truthful, Apo, ito pong taon na to, nag-deliver po siguro baka mga May po, 2025. Okay. Hindi ko po alam yung eksaktong date. Repress kita, March. March po, pasensya na po. Yan, magkano? Ito, napaka-critical ng question na ito ni Senator Lacson. Sana may mga follow-up dito More or less? Estimate baka mga 100 million po. Miss Santos, magkano? Ang dineliver mo nung March 24, 2025. Your Honor, no March 24, 2025, 457 million. 457 million mga tol. Kalahating tonelada. Almost. Paano niya nadala yan? Sino ang mga kasama niyang nagbuhat? Dapat yun, makilala yon. Anong sasakyan ng kanyang ginamit? May kuha ba ng CCTV ng mga panahon na yon? At higit sa lahat, saan galing yung pera? Kasi nako-confuse si Senator Lacson Vice versa daw dapat ang mangyari. District Office ang magbabayad sa kanya pero si Mrs. Santos ang nagbabayad sa District Office. Anong 100 million? 457 million ang dinala sa'yo ng SIMS. Your Honor, yun nga po Will you keep lying? When you will stop lying? Hindi po, Your Honor. Hindi ko po talaga matandaan kung magkano Between 100 and 457, hindi mo makalimutan yung last March lang? At saka bakit? For what purpose? Pasensya na po talaga, Your Honor. Yeah, for what purpose? Imagine, 400... Yan, babalik ako doon sa sinasabi ko kanina, Being a gambler dati, si Bryce Gambler to, frequented niya ang casino. Ang pera na pumapasok, lumalabas sa kanya, hindi niya talaga matatandaan yan. Understandable sa akin yan, mga tol. Kasi experience ko dati yan. Hindi mo matatandaan.
araw-araw ka nagsasabong o araw-araw ka nagkakasino, di mo matatandaan, lalo talagang malalakas magsugal ang mga ito. Billion. Cash. For what purpose? Sabi, kagaya nga po ng sabi ko. Pero ang gustong mangyari dito ni Senator Lacson marahil, gusto niyang umamin si Bryce Hernandez na naglo-launder sila. Pag sinabing naglo-launder mga tol, ito yung nililinis mo yung pera. Kasi pagka ang pera, produkto ng illegal na gawain sa ating batas, merong pong 34 at other analogous na paglabag sa batas eh. Pero basically, 34 laws ang nakapailalim sa money laundering law as amended. Yung tinatawag na predicate offense. Pag sinabing predicate offense, ang pinakamagandang halimbawa niyan, benta ng drugs. 'Di ba? Pagka nakapagbenta ka ng drugs, may pera. Yung pera na 'yon, hindi lehitimo 'yon. Galing 'yon sa illegal. Paano mo ngayon yung lilinisin? Ang ginagawa ng katulad nila Bryce, bagamat ayaw niyang aminin, pupunta sa casino, may kakuntsaba doon, magka-cash in, maglalaro for a quiet moments, tapos pagka natalo, i-withdraw na, i-dedeklara as winning. Tapos, in some instances, mananalo, i-withdraw na, yung dineposit saka yung panalo, magka-total na pares panalo. Pero dahil tanga tong mga to, pasensya na, matatalino ang mga engineer, kaso lang may pagkatanga tong mga to, di nila alam ang batas, di nila naisip na yung pagpunta nila sa casino, covered yun ng money laundering law. Ang money laundering law kasi, educate natin ng ating sarili ng konti mga tol. Hindi ako abogado pero tinuturo ko po ito nung ako po nagtuturo pa sa criminology course at saka sa review. Meron pong tinatawag na covered transactions at saka suspicious transactions under the law. Pagka covered transactions, for example, may pumasok na 500,000 and above sa bangko mo. Covered transactions yan. Mandatory na ang bangko iimbestigahan ang pumasok na pera. Nangyari sa akin yan noong 2022. Kung natatandaan ninyo, napakalakas ng Facebook natin noon. Milyon-milyon ang views ko sa Facebook noon. Kumita ako ng almost 600,000. Kinwestiyon ako ng bangko, UBP. Nag-provide ako ng mga iba't ibang evidence like particular yung remittance from Facebook. No? In 1 month yun, 1 month. Basta one transaction, may pumasok, 500,000 or above, iimbestigahan ka talaga ng bangko. Na-plug ako ng AMLAC. Ang problema, hindi nila natanggap yung sitwasyon. Kasi pagpasok, ang dami kong pagkakautang talaga. Milyones ang utang ko noon eh. Salamat ngayon, nasa below 1 million na lamang. Bayad-bayad ako. Di winidraw ko kagad. Nagugulat yung bangko. Dalawang magkasunod yun eh. Isang more than 500,000 saka isang almost 600,000. Month of April and month of May 2022. May tax naman yun mga tol. Automatic tinatanggal na ang tax kapag ka nire-remit ng YouTube o ng Facebook. Ngayon wala na ang Facebook. Mahina na. Kita ko na lang yata sa Facebook ngayon. Nasa 20,000 pesos na lang. Di ganun nga nangyari. Na-block na ako ngayon sa UBP. Yun yung Bank of the Philippines. Hindi na ako makapag-open ng account kasi napaghinalaan ako, naglo-launder ako ng pera. Ganun po dito. Hindi nila naisip na yung pagpunta nila sa casino, meron po yung mandatory reportorial requirements na tinatawag. Na kapag ka meron pong pumapasok sa kanila ng mga individual na ang halagang inilalaro ay lagpas o 5 million o lagpas pa, automatic may reporting dyan ng lahat ng casino. At yun, nakadokumento yun. At yun ang hindi maitanggi dito ni Bryce Hernandez. Kaya nga sinasabi ni Senator Lacson, umamin ka na. Nilolonder nyo ang pera. Ayaw niyang umamin. Kaya nagsisinungaling si Bryce Hernandez sa puntong iyon. Po, ikinukuha ni D. Henry Alcantara sa office ko. Di nga, sa office mo dinala. Sa'yo diniliver. Opo. Hindi niya kinuha. Miss Santos, diretso mo diniliver kay Bryce. Yes, Your Honor. Tama po, Your Honor. Sa office ko po diniliver. Pero, for what purpose? ang alam ko po, collection yun sa project po eh. Bakit dadali sa'yo? Hindi naman po para sa akin eh. Hindi nga, ba't dadali sa'yo? Hindi ko tinatanong kung para sa'yo. Ito yung sana nag-focus din si Senator Lacson kay Sally Santos Bakit mo, bukod sa tinatanong niya itong si Bryce Hernandez, dapat tinanong niya rin, binangga niya yung tanong niya kay Sally Santos. Bakit mo dinala kay Bryce Hernandez? Babalik ako dun sa mga sinabi ko kanina. Paano mo dinala? Sino-sino mga kasama mo? Kasi kung mapapalabas ni Senator Lacson kung sino-sino yung mga kasama ni Sally Santos na nagdala, another resource person yun na pwedeng pagugutan ng katotohanan. Anong sasakyan ang dala ninyo? Anong plate number nito? O, di ba? Mga bagay-bagay na makakatulong sa investigasyon, sana. Pero hindi na itanong.
Bakit dadalhin sa'yo? Ikaw ang kontraktor. Inutos po sa akin ni Boss Henry na i-follow up sa kanya yung collection, Your Honor. Sa'yo dinala eh. Kasi kung para kay... Hindi ko dinedepend si Engineer Alcantara kasi pare-pareho ako yung guilty rito. Opo. Ang lakas yung magsugal eh. Your Honor, yun nga pong pera na Alam yun. nyo, di ba pinakita ko sa video in my privilege speech, naglilimas yung mga kababayan nyo sa Bulacan ng tubig, baha, palabas ng bahay. Kayo nasa kasino. Hindi ba kayo nakukonsensya niyan? Wala ba kayong, are you really beyond redemption? Nandito na tayo, andyan ka na, deny ka pa rin ng deny. Ang tawag sa investigation approach na ginagawa ni Senador Lacson, ano yan eh, yung emotional approach, no? Appeal to emotion. Kasi ganun eh. Para kapag sabi mo ng katotohanan, yung subject mo, gagamit ka ng mga sitwasyon na hoping na magkaroon ito ng empathy, no? Maramdaman yung nararamdaman ng mga apektadong tao. Kaso lang, masasama ang loob ng mga ito. Kaya kahit gumamit ka ng ganyang estratehiya, di mo makukumbinsi yan. Lalong-lalo na si Alcantara. Sa parte naman itong si Bryce Hernandez, halos mangiyak-ngiyak nga ito kinalaunan eh. Kasi gusto niyang sabihin ng totoo siguro. Ang problema, wala siyang ebidensya. Humihiling siya na ilip yung contempt order sa kanya. Delikado naman yun. Tandaan po natin, plunder po ang mga maaaring kaharaping kaso nito at may existing silang kaso na malversation. At dahil nga po daang milyon ang pinag-uusapan dito, no bail din. Magtatago yan sigurado pag pinakawalan niya ng mga senador. Kaya ang maganda dito mga tol, isa rin sa nakatulong na itutulong ngayon ng Blue Ribbon Committee. Habang wala pang warrant o pares ang mga ito, kulong muna sila sa Senado. Kasi alam nila yan, magtatago yan mga tol. Baka matulad yan kay Gerald Bantag. Hanggang ngayon, di pa po nahuhuli. Sana wag pong mangyari na ang mga nakakasuhan nakakapagtago. Kasi kapag katulad ni Gerald Bantag, walang hustisya na makakamit, di ba? Hindi gugulong ang katarungan kapag hindi ka madala sa korte. Sana hindi mangyari ito rito sa mga akusado, sa mga maaaring makasuhan sa flood control project anomalies po na ito. 157 billion. Aside from that, ilan pa yung deliveries mo sa kanya? Noong May 6, 2025, magkano po yun? 141 million po. Di ba yan, 140 kilos ulit. Sino na naman ang kasama mo? And then? May 23, 2025, 65 million po. Saan ang gagaling ng mga pera na yan, Mrs. Sally Santos? No? Galing ba yan sa Treasury Department ng ating gobyerno? Kayo ba ang kumukubra doon? Kung kayo kumukubra, dapat pagpaliwanagin din yung Treasury. Kasi 'di ba, sabi nga nung polisiya, ang Treasury ibabagsak sa District Engineering Office. Tapos kontraktor ang kukuha. Parang ang gulo, 'di ba? And these are all in cash, no? Yes, Your Honor. See? Isang team kayo eh. Magpupunta kayo sa casino, sama-sama kayo. Di ba meron kayo isang punta? Ang nanalo lang si Engineer Henry. Kayo lahat talo kayo ng 1.75 million. Natandaan na mo yan? Hindi po, Your Honor. Wala ka natatandaan. Ayaw mo tandaan eh. Pero posible pong... Mahirap talaga matandaan, Senador Lacson. Hindi kasi sugarol si Senador Lacson eh. Senador Lacson, kung sugarol po kayo, maunawaan niyo po si Bryce. Hindi mo matatandaan yung mga talo, mga losses mo. Maliban kung significant yan. No? Ako, ang isa sa mga natatandaan ko dito sa Pasig City Square Garden kung tawagin, ang puhunan kong dala is 50,000 pesos. In 2 hours time, nagkaroon ako ng 200,000 pesos. Pero hindi ako tumigil. Inabot ako ng magdamag, alas 11 ng umaga kinabukasan, umuwi ako talunan. Walang natira sa pera ko kung hindi pamasahe. Yun po yung katotohanan doon. Kaya hindi ko makakalimutan yon. Mga significant situation sa pagsusugal ng tao. Pero kung eto, high rollers, pinag-uusapan 1 million, 2 million, Senator Lacson, hindi niya matatandaan yon kasi milyones nga sila kung tumaya. Nangyari nga po yun, Your Honor. Sa record ng mga casino, up ka ng 700 million. Pero ang basis lang nito yung cash to chips and chips to cash. So naglo-launder ka ba? Hindi po, Your Honor. So panalo mo talaga yung 700 million? Hindi naman po siguro abot ng ganung kalaking 700 million. Dapat umamin na dito si Bryce eh. Baka hindi niya alam kung ano yung naglo-launder. Kasi engineer ito eh. Baka hindi niya alam na yung ginagawa niyang pagpasok ng pera, halimbawa 500 million, tapos maglalaro lang siya pag natalo siya ng 10 million, i-out niya na yung 490 million ay laundering. O kaya ayun yung aminin. Pero sa akin paniniwala, tama ang hinala ni Senador Lacson dyan. Launderer itong si Bryce Hernandez. At yun ang kaparaanan nila.
ang pagsusugal sa casino. In fact, sa ginawang pagtatanong sa kanya ni Joel Villanueva, maisingit ko lang, di ba? Sinasabi na siya daw po ay namimeke. Pero pinagdidiinan nitong si Bryce Hernandez na hindi siya namimeke, partikular ng lisensya. Pero bakit may ganong pagkakataon? Kasi high roller sila eh. May mga, sinasabi ko ito dahil ito po ay hindi ko karanasan kung hindi itinuturo ko. Pag nagtuturo kami, may mga reference po kami. At ikukwento ko yung ilan sa mga reference na yan. Ang ginagawa ng mga launderer sa casino, halimbawa, sila'y sindikato, merong 10 milyong piso, kidnap or ransom. Ang gagawin yan, papasok sa casino, may kausap na po yan doon. Merong certain commission, babayaran nila yon. Magsusugal sila, kasabwat yung kung sino man na operator sa sa loob. Tapos, maglalaro, pag natalo ng maliit, ayaw na. Matitira, 9 million, malinis na yung pera kasi casino winning na eh. Hanggat walang investigasyon na mangyayari, katulad ng nangyayari ngayon, hindi yun madedeklarang illegal. Kasi ang gagawin lang naman ng casino doon, ire-report lang naman, o may nanalo kaming client, 9 million pesos. Casino winning po yan, legal yan. Ibibili na ngayon ng mga assets. Pag binili mo ng assets yun, halimbawa 9 million mong nalinis na pera, binili mo ng bahay at lupa, legal yung bahay at lupa mo. Ganon yung mga uri ng paglolonder, mga tol. At yun yung sana inamin na dito nitong si Bryce Hernandez. Total, sabi niya, wala na eh. Total, lahat nga ng mga properties niya na pwedeng isauli niya eh. Kung ito'y galing sa pagnanakaw nila eh. Kaya, aminin mo na lahat, tell all na. Wala nang reservations pa. After all, money laundering is also punishable by life imprisonment. Ganun din naman ang plunder is reclusion perpetua. Technical malversation is life imprisonment. Wala ka ng choice. Kung hindi magsabi ng totoo, ayaw mo pang aminin. Dan, alam mo, hindi ka na makakalabas dito. Your Honor, nanalo po pero hindi po ganun siguro kalaki. Napakalaki po, 700 million. O, ako naman ngayon ang sinungaling. Hindi po. Galing sa mga casino to record ko. Hindi po ganun, Your Honor. Wala po akong Kasi ibig sabihin na ganun. 1.3 billion yung chips to cash mo. 600 plus million yung cash to chips mo. Nagpapalit ka ng mahigit 600 million. Nag-encash ka over a period of 3 years. Hindi ko sinasabing one count. Kaya kung titingnan record, up ka eh. Pero I don't think so. Because you were laundering. Yung lahat ng dinadala sa'yo, dinadala mo sa casino para i-launder mo. Hindi po, Your Honor. Lahat ito lalabas kasi, alam mo, nag-file na yung AMLAC sa'yo. Meron nag-issue na yung Court of Appeals ng freeze order. In due time, lalabas lahat ang bank transactions mo. Kayo lahat. Hindi ka makakatanggi eh, kasi matter of record eh. Kayo lahat. From Engineer Alcantara, Bryce Hernandez, JP De Guzman, Dumasig, lahat kayo. Kasi covered person yung casino eh, under the law. Your Honor. Was amended. Hindi ba PG Padulyon? That is correct, Your Honor. 5 million pesos ang threshold ng casino. Huwag ka nang tumanggi kasi may mga record. Lalo ka nababaon sa pagsisinungaling mo, Engineer Bryce. Yung doon po kasi sa pagkakasino, totoo pong naglalaro po kami. Kaya sagutin mo ulit tanong ko, bakit sa'yo nagdi-deliver ng pera samantalang dapat kayo ang nagbabayad sa kontraktor? Your Honor, kagaya nga po na sinabi ko, ito po inutos sa akin ni Boss Henry. Siya po, pinapapalo po sa akin yung mga collection kay Sally. Hindi talaga ako makamove on sa tanong na yan eh. Dapat at the same time, tinanong din si Sally, vice versa. Bakit ikaw, Mrs. Sally Santos, ang nagde-deliver ng pera sa DE? Di ba dapat ikaw ang dinideliveran nila bilang kabayaran sa construction company mo? Uulitin ko mga tol baka na-miss ko lang yung impormasyon na yon, baka naitanong naman yon sa nakalipas na mga hearings. I-correct nyo ako kung mali yung pagkakaintindi ko o yung pagkakaalala ko. Pero wala kasi talaga akong maalala na tinanong si Mrs. Santos tungkol dun eh. Tutos lang po sa akin dahil ako po ang assistant niya. Eto, say 457 million. Kani-kanino ang kasi meron diyan sa kaliwang portion nakaatado na eh. May mga ano na yon, may mga delivery points na yon, ika nga ito para dito, ito para dito, ito para dito, di ba? Tama po. So pwede mo masabihin at least for once magsabi ka ng totoo para plus mo nga uli yan. Yan, kanino yung nasa foreground, yung mas malapit dito? Para kanino yun? Lahat po, totally hindi ko po matandaan. Pero meron po akong, yun po kasing papel po nasa lower right portion po ng picture. Hindi po, yung bond paper po. Okay. Meron po dyan, yan po. Kung meron po yung malinaw. Nakita ko na naman yung tiyan ni Henry Alcantara tapos i-deny niyang hindi siya. Na picture niyan, meron po nakalagay dyan, ano po,
Hindi, sabihin mo na lang, para kanino tong mas Ano po, ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na mali pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun. Sino yan? Hindi ko po siya kilala personally, Your Honor. Hindi po talaga. Yun na yung napakinggan natin sa balita kanina, mga tol. Yung dating kongresista na si Mitch Kahayon Uy. Pero ayon nga po sa balita, mariin niya po itong itinatanggi. Wala namang umaamin sa kanila eh. Yusek daw po. Yusek Mitch Kahayon daw po. Yusek o Congresswoman? Hindi ko po alam. Hindi ko po siya talaga kasi kilala personally, Your Honor. Lumawit tayo sa bandang kaliwa. Kanino naman yun? Sige, pakimove nga. Alam mo, this is getting very interesting. Pero nakakagalit. Sabi ni Kira, kasi si Sally ang binabayaran ng government sa pamamagitan ng bank kasi sa kanya yung license. Tapos ginamit nila Bryce ang license. So 3% lang kay Sally. Ang sobra ibigay niya kay Bryce kasi sila gumawa. Kaso Kira, hindi nga yun yung polisiya. 'Di ba? Ang linaw naman po ng pagkakarinig natin sa polisiya na ang treasury magbabayad sa District Engineering Office. Tapos ang District Engineering Office ang magbabayad sa kontratista. Yun ang nasa polisiya. Kaya baligtad. No? Yun ang dapat nililinaw. Tuloy tayo rito. Mas nakakagalit pag nagsisinungaling ka ng harap-harapan. Pero sinasabi ko po lahat ng nalalaman ko. Wag mo kami lulukoy kasi Hindi po. Kalahati ng karir ko, nag-iimbestiga ako eh. Nag-i-intelligence work ako eh. Huwag mo ko lulukohin. Hindi sige, po. yung susunod. Yung sa kaliwa, yung mas konti. Kanino naman? Magkano yung sa tansya mo? 1, 2, 3, 4, 5. Bilangin nga natin to. Ang isang bulto ay 1 milyon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16,500,000 approximately. Yung, itong tinuturo ng mouse. 16,500,000. Grabe, no? Isang proyekto lang siguro ito? O baka sama-sama na yung proyekto sa isang kumpanya? 16 million para kay... Yeah, Your Honor. Ang specific po na makakasagot ng mga... Hindi na, sinagot mo na kanina eh. Alam mo na eh. I mean, yung... 16.5 million para doon sa sinabi mong pangalan. Yung full name nga, sabihin mo. For the record. Ang nakalagay po kasi doon sa may paper na yun, nasa lower right, is Yusek Mitch. Ang naalala ko pong binanggit ni Boss Henry dyan is Yusek Mitch Kahayon po. Nang? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko po siya kilala talaga person. Hindi rin po. Engineer Alcantara, magtapatan na tayo rito para hindi tayo mahirapan. Abutin tayo hanggang madaling araw dito, hanggang nagsisinungaling tayo. Lahat to magagalit sa inyo. Ano po, Your Honor? Yung po kasing transaksyon nila sa hindi ko po talaga alam yan, Your Honor. Never been part of that. Sinasabi naman po nila yan. Lagi po tinuturo, dinadala sa akin. Do you confirm that, Sally? Na ang kadil mo, diretso si Bryce Hernandez, hindi Yes, Your Honor. So hindi ka nakapagdil kay DE? Hindi po. Remember, si DE Alcantara was transferred to 4A, OIC Assistant RD, last June lang, di ba? Kaya yung March, April, May, siya pa yung DE. Yung sabihin, binabypass mo si Engineer Alcantara? Hindi po, Your Honor. Kasi po si Engineer Bryce po ang... OIC siya starting June. OIC District Engineer. Before that, ADE siya. Yes, Your Honor. Isang team sila. Kaya hindi ako naniniwala sa kanila pareho na hindi sila nagkakaintindihan eh. Isang team sila pupunta ng kasino. Isang team sila na naghahati-hati. Isang team sila na nangongontrata, namimili ng lisensya, di ba? Paki-clarify mo yung role mo, yung tulad ng pagka-testify mo last time. Si Engineer Bryce po kasi. Si Engineer Bryce po kasi naging back chairman po yan. As back chairman? Yes po. Kaya ako nagipag-deal sa kanya? Yes po. Tinatawagan lang po ako. Okay. To your knowledge, magkano ang share ng back? Yung buong back, wag na yung chairman. Buong back. Alam ko po, Your Honor, 6%. 6%. 6%. Ilan ang share ng DE? O yung mismong District Engineering Office? Ilang porsyento? Kasi po yung 6% po na yun sa back po, pag nagbibid po. Yes. Nagbibigay po ng 6%. Para sa kanila, magkano? Wait. Alam ba, lump sum or hiwa-hiwa na ba yun? O lump sum na sila lahat sa buong District Engineering Office? Dito malinaw. Kay Sally nang gagaling yung pera. Saan kinukuha ng Sally na ito yung pera? Sa Treasury. Ang tanong, kung ang pulisiya ng Treasury ay dapat direktang ibinibigay
sa District Engineering Office, bakit nila pinapadaan kay Sally? Bakit si Sally ang kinakailangan kumuha sa kanila tapos i-deliver sa District Office? Diba dapat the other way around? Treasury, District, Sally. Ang nangyari, Treasury, Sally, District. Dapat maimbestigahan din ang mga taga-treasury dito. Bakit nila nire-release kay Sally? Kung ang polisiya ang susundin. Ano po kasi, basta po, MPB po, ang alam ko po, 6% po yung sabak. Okay. Pag po flood control, ang alam ko po, 8.5. Mas malaki. Yes po, Your Pag Honor. pambaha. Yes po. Kasi mas substandard o kaya ghost. Tapos, tsaka, Your Honor, sila Engineer Bryce na po nagbibigay po kasi nun eh, hindi naman po ako. Okay. Pero hindi na ako kwento sa'yo kung magkano yung distribution kung kanino. Wala naman po siyang naikwento. Anyway, I believe you because you've been forthright ever since, at least today. Hindi, yun nga. Di ba sabi nyo, wini-withdraw sa bank, dinedeposit kay Sally. Ayun na nga yung punto natin eh. Bakit ang treasury nagbabayad kay Sally? Kung ang sinasabi ng polisiya, ang treasury dapat ibinabagsak ang pera sa district office. Tapos ang district office ang magbabayad kay Sally as contractor. Di ba? Wag na natin pagtalunan mga tol yung mode kung paano ito ibinibigay kay Sally ng treasury. Ang pinag-uusapan po natin dito, policy. Ang policy, uulitin ko, as mentioned nito pong Director General Pao John, Treasury, District Office, kontratista. Ang nangyayari parang paglabag sa pulisiyang nangyari, di ba? Treasury, kontratista, District Office. Kaya dapat hindi lang itong mga tao na ito ang iniimbestigahan dito. Imbestigahan din yung Treasury Department natin, particular ang DBM. Yes, Honor. You want to say something? Your Honor, ang napupunta po sa opisina, dun, out of dun sa 6% is 4% po. Tapos 2% pinambabayad po dun sa yung mga sumasali. O yun po, tama, sahod po. Tapos, Your Honor, yung sinasabi po ng boss ko na... Magkano sa proponent? Meaning yung nag-insert? Ang pinape-prepare po ni boss dun is kundi nga po 25-30% po. Depende po sa kausap niya. 25 to 30 sa funder, yung proponent. Yes, magkano sa passing through? Grabe, napakakapal ng mukha ng mga mambabatas na ito, no? Lahat ng mga involved dito, sobrang balasubas talaga kayo. Biruin ninyo, mga tol, pera na ng taong bayan ito. Imagine niyo yung sarili niyo ngayon, depende sa pamumuhay po natin. Sardinas na lang, pag-usapan natin sardinas. Magkano ba sardinas ngayon? 30 pesos. Kung 30% ang pinag-uusapan, di mga nasa 9 pesos ang ninanakaw nila sa atin. Kada bibili tayo ng sardinas. Ganyang kawalang hiya itong mga tao na ito. Politiko pinag-uusapan natin, proponent. Hindi pa itong mga iba pang nangungumisyon. Kasi sinasabi, baka nasa 30% na lang daw natitira talaga sa proyekto dahil sa dami pong mga SOPs. True, sa pass-through. Yung district representative. Yung pass-through po, ang alam ko po 6%. 6%. Na kayo nasa privilege speech ko Opo. O, paano ko nalaman yun? Kaya huwag kang magsisinungaling ang sinasabi ko sa iyo Hindi po, Your Honor. Hindi, simula ngayon, huwag ka na magsinungaling. Opo. Hindi po ako Asensya na po kayo. Your Honor, meron po akong isang papakitang picture na magpapatunay na alam po ng boss ko yung tungkol sa mga pera. Meron pong picture dito na nag-aayos kami ng pera at kasama po siya. No, nakita na namin din. Sige, pakita mo siya yung naka-blue. Opo, putol po kasi yung katawan niya dun sa may blue. Engineer Alcantara, inamin mo na rin yata na ikaw yan di ba? Nasa picture. Nung usapang po, sabi ko lang po, hindi ko po, matanda ko saan po, hindi ko po inamin po. Alam mo, maski wala yung mukha mo, maski kalahati lang, alam mong ikaw yun kung ikaw yun Isa ka pa. Ikaw yun o hindi ikaw? Ba, ayaw niya umamin dyan. Ang kapal na mukha nito, mga tol. Nauna lang kasi yung balita natin kanina, no? Pero ang kapal na mukha talaga nito. Alam niyo siya yan. Kitang-kita mo tiyan mo. Saka yan na naka-wedding ring ka? Posibleng hindi mo alam yung wedding ring mo. Ngayon, dinideny niya nung hindi pa pinapakita ni Senador Erwin Tulfo yung kabuuan kung saan kitang-kita talaga siya. Kung ako, posibleng hindi po. Hindi ko ba? Yes, the release of funds po. Napindot ko naman. Saan ba tayo doon? Naknang teteng na yan. Nasaan na tayo? Ito. Nagkamali ako ng pindot. Tara. Hindi po, Your Honor. Kasi po si Engineer Bryce po ang... OIC siya starting June. OIC District Engineer. Before that, ADE siya. Yes, Your Honor. Isa hati-hati yung role mo. Yung tulad ng pagka... back chairman po yan. Percent? 6. Wait. Halimbawa, lump sum or hiwa-hiwa ba yun? O lump sum na sila lahat sa buong District Engineering Office?
Ano po kasi, basta po MPB po, ang alam ko po, 6% po yung sabak. Okay. Pag po flood control, ang alam ko po 8.5. Mas malaki. Yes po, Your Pag Honor. pambaha. Yes po. Kasi mas substandard o kaya ghost. Tapos, saka, Your Honor, sila Engineer Bryce na po nagbibigay po kasi nun. May nagtatanong kay sa update kay Atong Ang. O sige, singit natin. Baka sabihin ninyo, hindi natin pinupukusan eh. Masyado lang talaga tayong interested ngayon kasi ito po, tayo na po ang involved dito. No? Pera na po natin ang ninanakaw. Dito po kay Atong Ang, yung posibilidad ng security at safety natin sa hinaharap. At saka syempre yung personal na paghingi ng katarungan ng mga pamilya ng biktima. Kaya hindi na masyado natin napopokusan yan. Pero ito po ang update dyan. I-play ko na lamang po ang balita tungkol po kay Atong Ang. Ilipas. Ngayong araw kasi, Pumarap na ang ilang suspect at complainant sa preliminary investigation sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pero nung show, ang itinuturong mastermind na si Charlie Atong Ang. Narito ang agenda report ni Joash Malimba. Bakit sila mag-aareglo ng ganun? Kung mga talaga sila, inosente sila, wala silang pinagtatakpan na na katotohanan sa mga nawawala. ito ang buwelta ni Jaja Pilarta, partner ng nawawalang sabungero na si John Claude Inonog, matapos umano siyang suhulan ng 1.5 million pesos. Kapalit ng kanyang katahimikan, ilang araw lang ang nakalilipas. Ngayong araw kasi, opisyal nang humarap sa Department of Justice ang ilang mga akusado at complainants sa missing sabungeros case. Nakita natin si Atty. Lorna Kapunan. Ibig sabihin, abogado pa rin siya ng kampo ni Atong Ang. Ito, di ba? O baka hindi naman siguro old video ito. Tahimik lang si Atty. Lorna Kapunan pero nananatili palang abogado. Nance, sa missing sabungeros case. Sa pagsisimula ng preliminary investigation, present ang socialite and celebrity na si Gretchen Barreto at si retired Police Lieutenant General Jonel Estromo na unang inakusahan ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan bilang mga miyembro ng Alpha Group o yung grupo na siya umanong nagpatubad ng sistema ng pagpapadukot at pagpatay sa mga sabungerong nahuhuling ng daraya. Nagsumite na ng kanyang counter affidavit ang kampo ni Barreto at naniniwala raw silang magiging patas ang daloy ng investigasyon. Pero in fairness baka old video po yung nakita natin. Pero imposible na isisingit dito ng Bilyonaryo News Channel yon. Sana nilagyan nila ng old file, Kasi kita natin ang dami kasing mga interesado dito, mga tol. Dahil sinasabing champion daw po ito ng anti-corruption, anti-criminality, tapos ngayon, kumakampi siya sa inaakusahan ng isang napakaseryosong krimen. Kaya ang dami na disappoint po kay Atty. Lorna Kapunan, sa totoo lang Sa history ko po ng pagbablog, nung topic po natin siya, tumala din po yung sa kasaysayan. Umabot po ng almost 5,000 ang nanonood doon nung topic natin si Atty. Lorna Kapunan. Samantala, tanging abogado lang ng itinuturong mastermind na si billionaire gambling boss Charlie Atong Ang present. Ayon kay Atty. Gabriel Villarreal, mabagal lang naging... Baka old video na lang, mga tol, Kasi si Villarreal naman ang nagpapakilalang abogado. Aloy ng unang araw ng preliminary investigation at tila hindi raw prepared ang panel of prosecutors sa pagpresenta ng mga kinakailangang dokumento para sa nakatakdang PI. Ngayon pa lang din daw kasi isinasagawa ang panunumpa ng complainants sa kanilang mga isinumiteng affidavit. Yung pinadala sa aming 7 folder, dapat may nakasama na 7 USB. 7 USB na may mga lamang data na may relevance dun sa inaakusa sa mga respondent. Lumalabas ko kanina na hindi na isama yung 7 USB na yon sa mga ipinadala sa respondents, including kay Mr. Ang. Ngayon lang po, nakapila yung mga complainant at isa-isa silang sumusumpa doon sa mga affidavit ng akusasyon laban sa 61 respondents. Isang bagay na agad namang sinalag ng prosecution at tinawag na parte ng normal na proseso. With respect to the documents na sinasabi nila na kulang, kung ano lang yung i-file ng PNP together with the private complainants, yun lang din ang ipinadala ng mga panel of prosecutors for purposes ng subpoena. Pagdating sa pagpapanumpa ng mga complainants, ginagawa yan sa preliminary investigation para i-reaffirm ng mga complainant ang kanilang affidavit. May buwelta rin si Atty. Villarreal sa mga akusasyon na posibleng galing sa kanyang kliyente ang ipinangsuhol umano kay Pilarta na 1.5 million pesos. Nung nakita kung sino yung nagrereklamo na sinusuhulan, nakita ko ay isang Pilarta. Yung Pilarta, yun ang complainant
sa isang kaso na nakapending po sa RTC of Manila na ang akusado po doon ay hindi si Mr. Ang. Ang akusado po doon ay si Julie Patidongan at kanyang mga kasamahan. Kaya nagtataka ako na nung ibanggit sa news na yan po ang update sa missing sabongero. Patuloy pong tinututukan ng ating gobyerno ha. Pero syempre, tayo po ngayon dito sa ating programa, tutok talaga sa flood control project anomalies. Pagka from time to time may mga balita, sige, share po natin tungkol sa missing sabongeros. Pero wag po nating isipin na yan po ay kinakalimutan. Nasa marching order din po yan ng ating Pangulo. Binanggit niya sa SONA yan eh. Ngayon, balik po tayo dito sa pakikinig kay Senador Lacson. Hindi naman po ako. Okay. Pero hindi na ako kwento sa iyo kung magkano yung distribution kung kanino. Wala naman po siyang naikwento. Anyway, I believe you because you've been forthright ever since, at least today. Yes, Honor. You want to say something? Your Honor, ang napupunta po sa opisina out of dun sa 6% is 4% po. Tapos 2% pinambabayad po dun sa yung mga sumasali. Yun po, tama, sahod po. Tapos Your Honor, yung sinasabi po ng boss ko na magkano sa proponent? Meaning yung nag-insert? Ang pinape-prepare po ni boss doon is kundi nga po 25-30% po. Depende po sa kausap niya. 25 to 30 sa funder, yung proponent. Yes po. Magkano sa passing through, sa pass-through? Yung district representative? Yung pass-through po, ang alam ko po 6%. 6%. Na nga yun nasa privilege speech ko eh. Opo. Paano ko nalaman yun? Kaya huwag kang magsisinungaling ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi po, Your Honor. Hindi, simula ngayon, huwag ka na magsinungaling. Opo. Hindi po ako Asensya na po kayo. Your Honor, meron po akong isang papakitang picture na magpapatunay na alam po ng boss ko yung tungkol sa mga pera. Meron pong picture dito na nag-aayos kami ng pera at kasama po siya. Nakita na namin din. Sige, siya yung naka-blue. Opo. Putol po kasi yung katawan niya dun sa may blue. Engineer Alcantara, inamin mo na rin yata na ikaw yan di ba? Nasa picture. Nung sa Congress po, sabi ko lang po, hindi ko po, matanda ko saan po, hindi ko po inamin po. Alam mo, maski wala yung mukha mo, maski kalahati lang, alam mong ikaw yun kung ikaw yun Isa ka pa, ikaw yun o hindi ikaw? Posible pong ako, posible hindi po. Hindi ko po kasi Your Honor. Posible pong ako. Siguraduhin mo na kasi ikaw talaga yan ayan, may relo. Relo mo ba yan? Baka po, Your Honor. Sige, ikaw na nga talaga, hindi baka. Alright, sige. Kanino yung nasa banda ni Engineer Alcantara? Para kanino yun? Ganito na lang. Para kanino yung tumpok-tumpok? Isa kay Yusek o kay Congresswoman. Kasi Yusek din, Congresswoman din ng Caloocan ba yun? Hindi ko po alam, Your Honor. Yeah, okay. Ikaw na yung wag na muna yan. Yung tumpok-tumpok, para kanino lahat-lahat yun? Isa-isahin mo na lang. Specifically po, Your Honor, hindi ko po alam kung kanino. Yung kay Yusek Mitch po, nakita ko lang po kasi nakaprint dun sa may gilid ng papel yung pangalan niya at saka po yung mga project title po. Yun po. Nakaprint po yung pangalan ni Yusek. WD, parang lumayo sa job description Paano siya as Congresswoman? Bumalik as Congresswoman. So, kailan yon? Sabi mo to... Ano po yan Kundi po 2022-2023 po, Your Honor. Itong in relation to the 355 million na sinasabi mo na kay Senator Estrada. Okay. Na-confirm naman yon na talagang as described. Opo. Nakita namin sa GA. Opo. Na eksaktong 355, 7 projects. No? Yes po. Napakita ko sa'yo, alam ko pa yung ginawa nyo sa project Meron doon puro kalokohan Ghost. Alam ko po, Your Honor, pumping station po yun. Pumping station, pinantakip sa Ghost. Wow yan Third Star. Sino may-ari ng Third Star? Congressman Beltran. Di ba? Yata po, hindi ko po kilala, Your Honor. Kayo nagpapagawa Kayo ang nag-ano kay Sims. Si Sims lahat ang nag-arrange dyan. Pakita mo nga yung 7 projects na yon. At least yung 3 na ongoing. These are all phase 3, sa GAA. Pero phase 1 pa lang yung nagsisimula, pero binayaran nyo na Ang lupit Yung phase 3. Yung iba. Advance Paano nag-advance nang hindi pa nagsisimula yung project? Di ba may project billing? Yan, dapat itanong din yan sa treasury natin. Bakit nagbabayad nang hindi pa nagsisimula ang project? Opo. At yung pinakita ko, yung kay, sino ba ito? Yung after 2 days, naningil na. Pero hindi nyo binigay after 2 days. Binigay nyo after what? 4 days, 5 days, 6 days? Kasi dapat December 18 or December 20 naniningil. Naghahabol ng Pasko. Binayaran nyo. Siguro, i-educate tayo, Ang sistema siguro, pag may pondo, ibubuhos na. Tapos bahala na ang DPWH
nabayaran kung tapos na o hindi pa. Educate tayo rito, no? Hindi ko napakinggan kasi ng kabuuan talaga yung mga nakaraang hearing din. Baka naman na ipaliwanag na yan ng DBM. Pero nakakapagtaka talaga yung pinupunto ni Senador Lacson dito eh. Biruin mo, hindi pa nasisimulan yung proyekto. Matagal pa nga magsisimula tapos may advance na. Kakapal talaga ng pagmumukha ng mga taong nasa likod nito. December 27, nakaabot ng New Year. Paano mangyayari siyang mga 46% sa isang proyekto in 18, 19, 20? Ilan yun? 9 days? Kaya ba yan? Di ba civil engineer ka? Imposible po. Imposible. Ba't yung binayaran? Malversation. Hindi naman po akong pumunta na naman ni engineer Alcantara. Your Honor, hindi po naman ako nag-release ng bayad yan, Your Honor. Wala po akong karapatang magbayad dyan. Hindi nga ako nagbabayad, pero team kayo eh. Sino nakapirma? Pakita mo yung mga nakapirma dyan. Sino-sino ba dapat ang pumirma doon sa SWA? Project engineer po. Sino pa? Sinong project engineer dyan? RJ, Dumasig. Sabit kayo lahat eh. Meron pa dyan, kulang ng pirma. Nag-release kayo, wala kayong pirma ng dalawa ni engineer. Dapat pag-release ng pera mismo, pirmado mo as ADE, pirmado rin ni district engineer. Eto, tandaan natin ang intention ng Blue Ribbon Committee in aid of legislation ito. Hindi naman sila pwedeng magkaso eh. The most na magagawa nila when it comes to this sinasabing ng guilty persons ay irekomenda na sampahan ng kaso. Kaya dapat makita natin sa mga susunod na panahon yung mga legislative proposal tungkol dito. Unang-una, dapat hindi mag-release ang budget department po natin ng pondo kung hindi pa nagsisimula ang proyekto, di ba? Kung magre-release man, makatwiran. Down payment lang. Mahirap naman na i-release mo kagad yung kabuuan ng pondo tapos hindi pa nagsisimula. Down payment, possibly. Kasi, paano nga naman makakapagsimula? Maliban kung merong kapital talaga yung kontratista, which is dapat ganun, no? O kaya, mas maganda na nga siguro yung ganun. Total, bidding naman ito eh. Nakakabwisit kasi rito mga tol, merong mga kumpanya na ang asset ay ang nagkakahalaga lang ng mga 50 million, 100 million, tapos ang kontrata nila, billion. Dapat at least, kung ang kontrata billion, at least kalahati man lamang yung asset nila. Siguro sa mga panibagong batas na ipopropose ng ating mga mababatas, ang gawin, hindi pwedeng kumuha ng kontratista na ang halaga ng, i-correct nyo ako kung mali ako hindi ako familiar sa mga batas na maaaring napag-uusapan natin. Kung criminal law yan, pwede pa. Ito, procurement, contract, kung ano-ano man. Ewan ko kung anong tawag nila dyan. Ang gawin siguro, kalahati at least yung asset. Halimbawa, 1 billion ng contract o kaya 100 million ng contract. Dapat ang asset ng kumpanya at least 50 million pesos. Para meron talagang kahit hindi mo nabayaran ng down payment, makapagsimula yung kumpanya. Ibig sabihin, aabonohan muna nila. Pwede kaya yon? No? Abunuhan muna ng kumpanya yung at least 25% pag nakapagsimula na sila para lang walang ghost project talaga. Saka nababayaran ngayon yung kumpanya doon sa kanilang abono at saka yung mga natitira pang kakulangan. Ngayon ay suggestion lang naman. Again, hindi ko alam ang batas tungkol dyan, kaya i-correct nyo ako kung baka may existing batas na ganyan na nga. Diba? Tuloy tayo sa pakikinig. Yan. Pirma nyo to eh. Your Honor. Sabi mo, pinords ang signature mo. Baka gusto mo ipatong ko yung standard signature mo dyan. Your Honor, alam ko pong hindi ko po pirma yan, Your Honor. Alam mo, meron kaming official record na yung official na pirma mo. Pag pinatong ko yan dyan, suwak na suwak yan, para kasi Jose Fidal. Opo, Your Honor. Sana po, para makita po natin yung... yan, tama. Yung security band na tinatawag, di ba? Magda-down muna sila. Hindi, yung mismong kontratista, halimbawa, 100 million ang pinag-uusapan o 10 million pesos ilalagak nila sa gobyerno. Pagka hindi nakukumpleto yung proyekto, hindi sila babayaran at hindi nila makukuha yung 10 milyong piso. Maganda yun, Pero baka may batas naman na tungkol dyan, di lang natin alam. Sige, tuloy tayo sa pakikinig po dito. Yung totoong pirma ko. Pero nag-release kayo ng pera eh. Even assuming hindi mo pirma. Procuring entity kayo eh. Na-download na nga sa inyo ng DBM yung pera. Yung ELDA po. Nagtataka nga ako, bakit ang kontraktor na nagbabayad sa inyo, salit na kayo nagbabayad sa kontraktor? Paano mapapunta yung cash sa office mo at saka sa tambayan nyo? Si Boss Henry po ang nagre-release ng payment natin. Enough. So yung ELDA po. Hindi ako surrender sa iyo kasi magtutuos pa tayo. Sige, Senator Erwin. Your Honor,
Baka pwede po. Ay, habol ka pa. Baka pwede pong nakikiusap po kung yung sa... Alam mo, magpakatotoo ka na lang. Ha? May batas na daw, sabi ni Romart. No? Sige, salamat po sa impormasyon. Ha? Hindi kasi talaga ako pamilyar sa mga ganyang batas no? Ako po kasi ay criminologist. Ang pinag-aralan ko talaga, criminal law and jurisprudence. Okay, tuloy tayo sa pakikinig po dito. Po lahat ng totoo po yung sinasabi ko. Hindi Kung ano po yung natatandaan ko. Merong hindi Ayoko po kasi magsalita ng pangalan kung hindi naman po ako kumpirmado na wala po ako hawak na ebidensya, Your Honor. Yun po ang totoo. Nakikiusap po ako, baka pwede pong ma-lift yung content para po makahanap ko lahat ng dapat kong makuhang ebidensya. Tatanungin ko sa'yo, merong grupo ng tao doon sa tambayan. Sige, identify mo kung sino-sino yun. Sige po, Your Honor. Plus mo nga yun. Basta kilala ko po. Sa inyo rin galing to Basta kilala ko po, papangalanan ko po. Yung ipinakita ito sa House of Representatives. Yan nyo, Opo. pareho ba to ng date noong merong piles of cash doon sa table? Isang date lang yan? Sa tingin ko po hindi. Kasi po yung bilyaran dyan, Your Honor, na pinaglalaruan po namin is color green pa po. Sino yung nasa foreground, yung nakangiti? Kaibigan po namin, si Engineer Yumer Villanueva po. Okay. Sino yung nakaputi sa likod niya? Si Lorin. Opo. Lorin Cruz. Yes, Your Honor. Yung bagman ni Engineer. Yung may-ari po ng bahay. May-ari ng bahay, saka bagman. Opo. Kasi ewan ko kung bakit malimit mag-donate ng mga sasakyan si Engineer Alcantara. Hindi ko alam kung anong plano niya sa buhay. Ito, i-reveal pa dito ni Bryce Hernandez, ang kapal ng pagmumukha ng Alcantara na to. Gusto pang maging kongresista. Sabi tuloy ni Senador Lacson, marami na sila doon. Pero marami siyang pinagdodonatan pero nakapangalan dito kay Loring Cruz. Sabi niya po ito kasi yung kanyang bagman tatakbo daw po siyang congressman. Yun. Okay. Gusto niyo mag-contractor congressman. Hindi ko po marami na sila doon. Pero yun po sinasabi na kasi sa amin. Marami na sila doon. Opo. Okay. Sino yung nasa katabi ni Lorin Cruz? Bernardo, di ba? Si Boss Robert po. Okay. Siya po yung Robert Bernardo. Opo. Siya po yung nag-appoint. Etong Robert Bernardo na to at saka si Alcantara. Senator Jinggoy, kilala niyo po ba sila personally, no? Saka nasaan na si dating Yusek Bernardo ngayon? Mga bata ito ni dating Pangulong Joseph Estrada no? Ito si Bernardo, na-appoint po ito bilang undersecretary sa panahon ng Duterte administration. Ang nagpanumpa po sa kanya si Senador Mark Villar nung ito po'y kalihim pa ng DPWH. At personally present, si noon ay Mayor Estrada. Ganun po ito kalapit kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. At city engineer po ito ng Manila bago po siya ma-appoint as undersecretary ng DPWH. Si Alcantara, nagtrabaho rin po ito bilang engineer sa City of San Juan kung hindi ako nagkakamali sa impormasyon. Correct nyo na lamang ako kung mali po ako. In short mga tol, itong dalawa na ito ay sinasabi malapit sa Estrada. Pero itinatanggi po yan ni Senator Jinggoy Estrada. Siya yung nag-appoint nung USEC siya ng operation. Siya yung nag-appoint kay Engineer Alcantara saka sa'yo. Opo. Okay. At least totoo sinabi mo. Yung sa likod niya, yun na yung si Engineer Alcantara, di ba? Opo, si Boss Henry po. Okay. Sino tong nasa dito banda? Yung medyo naka-blue, light blue. Colorblind ako, blue ba yan? Nasa harapan po? Sa pinakadulo. Siya po yung dating Assistant District Engineer sa... Pangalan? Rafaelito Marcelo po. Yung katabi niya na nakangiti rin? Yung nakamask po? Yeah. Hindi, yung katabi niya na naka-dark na... Pasensya na po kayo. At sinabi ko pong Rafaelito Marcelo, yung nasa harapan po yung katabi ko. Opo, yun po. Okay. Hindi, yung nasa harapan dito. Yung dalawa. Ako po yung nasa kanan. Sino pa yung matindi pa yung ngiting isa? Yung nasa harapan po. Siya nga po si Rafaelito Marcelo. Sa tabi mo, yung nakahalikip. Opo, si Rafaelito dati pong assistant DE. Opo. So, ba't kayo masaya? Nagpicture lang po. Parang, kasi po, hindi ko maalala exactly kung ano pong meron yun, pero parang meron pong get-together. Bagong parte. Sarkastiko yung tanong ni Senador Lacson no? Ba't kayo masaya? Siyempre, Ikaw ba naman mga tol, pagka pinicturean ka, di ka bang ngingiti? Pero sarcastic yung tanong na yon kasi ang gustong sabihin dito ng Senador Lacson, nagkapartihan na. Pero parang ang hirap paniwalain na hindi alam ni Bryce kung ano ang event na ito no? Imposible mga tol pagka nagpa-picture ka. Ako pagka binalikan ko yung mga photograph ko, alam ko kung ano meron dun
Ano ba, pinuntahan mo Facebook ko? Kahit yung mga nakaraan-raan pa, kasi bago na tong Facebook ko eh. Alam ko. Basta may picture ako, alam ko kung ano yon. Imposible, nakakalimutan ni Bryce Hernandez eh. Parang pagdating sa mga bagay-bagay na malalagay siya sa alangan, nagiging selective yung memory niya. Kaya sana, Engineer Bryce Hernandez, total, ikaw naman ang nagsabi, all in ka na, sabihin mo na po talaga lahat. Wag na pong magtago pa ng katotohanan. Bagong partihan, kaya masaya. Parang Parang ganon. Parang hindi po kasi wala pong pera dun sa table. Hindi, wala na nga, na-party na nga eh. Hindi ko po matandaan talaga kung ano po I yield the floor to the Vice Chairman. Yan, okay, natapos na natin yung kay Senator Lacson. Pagka nireaksyon na natin kay Senator Joel Villanueva, baka magsipag-alisan lang kayo eh. Pwede natin reaksyonan yung kay Senator Villanueva, pero tayo po almost 2 hours na, naka 980 likes po tayo, kaya mag-shoutout tayo. Shoutout na lamang tayo mga tol bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa mahigit 2,000 po nating manonood. Actually, umabot po tayo ng almost 3,000 po kanina. Hindi, combined 3,000 from Facebook and YouTube. Salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa ating programa, pero wag niyo pong kakalimutan, alam ko naman yon, kaya nga kayo nandirito, ang pagsuporta po natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno pong ito.